Day off na naman. Alam na ako anong gagawin. Sabado ng umaga ngayon. Pupunta ako ngayon ng clinic para sa maintenance ko sa high blood. Bibili na naman ako ng gamot. Kailangan mo nang pa-check up sa clinic bago ka mabigyan ng reseta at makabili ng gamot. Maintenance, gamot sa high blood. Ayun, mamaya bibili na, mag-grocery tayo. Tapos tataya tayo ng loto. Ayun, tara, punta muna tayo ng clinic. Nandito na ulit tayo sa clinic. Blood pressure muna, tapos may mga ilang katanungan lang si Doc. At yun, listahan tayo ng gamot para sa 1 month na maintenance para sa high blood. Ito na, may reseta na ulit ako galing sa doktor at bibili na ako ng gamot sa baba. Yun, may gamot na ulit para sa isang buwan mga kabayan. Ito, 30 pieces. Tuwi na tayo. Dito na tayo sa grocery at ang una kong bibilihin ay baboy. Bicol Express tayo mga kabayan. Baboy. Ayun mga kabayan, medyo mura baboy ngayon. Bibilin ko lang yung pinakamura sa lahat ito, 8,000. Medyo manipis lang ang pagkakagayat niyan. Kaya hiwa-hiwain ko na lang itong medyo malapad. Hindi tayo ng makuli. Meron pa akong natirang makuli doon. Kaya bibilin ko yung medyo maliit lang. Ito ay 750 ml. Ang presyo niya ay 1,900 won, 750 ml. Cheap yung makuli. Bila ko ng talong. Ang ginagawa kong mga kabayan sa talong nilalaga ko lang. Yun, mura talong ngayon. 5 piraso, 1,980 won. Piliin ko lang yung yung medyo matigas pa. Ito, mura na. 80 pesos. Ang dami na nito, 5 piraso. Mura na yan dito. Siyempre, saging mga kabayan, di natin makakalimutan yan. Medyo mahal ang saging ngayon, 3,500 won. Siyempre to, galing to sa Pilipinas. Ano to, 8 piraso na rin, pwede na. Halos konti na rin yung diferensya ng presyo ng saging sa Pilipinas saka dito. At hindi na ako bibili ng gata kasi may nabili na akong gata doon. Saka meron na rin sibuyas saka bawang doon sa kantin. Saka meron ng alamang. Yun lang yung ihahalo ko sa Bicol Express. Di na akong lalagay ng sili. 속이 꽉 차있는 만두미랑 만두, 자 오늘 만두 맛보소이니 오늘 엄청 싸요. 오늘 이틀간만 두 봉에 6,980원이에요. 18,000원짜리.
고기, 새우, 김치 이렇게 그런 거 다 있더라고요. 지금 드시는 고기. 이거 쌀때 하나 하세요. Free taste. Mando. Bili ako nito. Banana uyu. Ito. 4 na piraso. Yan, banana uyu. 4 na piraso, 3,481. Kunti lang nabawas sa sale nila. Ito lang ang bibilin ko ngayon mga kabayan. At babayaran ko na to. Tapos diretso naman tayo ng Tayaan ng Loto. Dito na ulit tayo sa Tayaan ng Loto. At magbabaka sakali ulit tayo na baka makakuha ulit ng number mamayang gabi. Kataya na ulit tayo, tapos nakuha ko yung price ko na 50,000 won, yung tinamaan ko nung nakaraan. Tapos tumaya ako ulit ako ng 10 combination number sa lot ng number sa loto. Tapos bumili ako nitong kinakaskas. Ito, ngayon lang ako bumili nito. Ang isang card ay 2,000 won. Ayun. At yung isa ay 1,000 won, dalawang 2,000 won yun. Titingnan natin, kakaskasin natin ito mamaya. At 6:45 loto draw mamayang alas 9. Tingnan natin kung ilan ulit yung makakuha natin. Ito na yung gagamitin ko sa pagluluto ng pachambang Bicol Express. Ayan, may alamang. Ayan. Tapos may sibuyas, mayroong bawang, tapos may nor. Kunti lang ilalagay kong nor. Tapos yung pinili ko dati na coconut milk. Yan, gata. Gata ng nyog. At ito, hindi ko kaninang baboy. Medyo marami na din ito mga kabayan. At mas maganda sana kung mayroong man lang dahon ng sili. Hindi kasi ako nagkakainin ng mahang mga kabayan. Kaya ayun, tirahin na natin ito, pachambang Bicol Express. Nor, hindi ko nalalagyan mga kabayan ng asin kasi maalat na yung alamang na nilagay ko kanina. Pampalinamnam lang yung nor. Pakuluin lang natin pag medyo naigay-iga na yung yung sabaw, saka natin lalagyan ng gata. Medyo naiga na yung sabaw, kaya lalagyan na natin yung gata. Kaigahin lang natin yung medyo kunti na yung sabaw, yung nagmamantika na. Ayos nito. Pwede nang isali sa pulutan at pwedeng pang ulam. Yeah. Ito yung niluto ko kanina na pachambang Bicol Express. Yan, tapos may saging tayo. Tapos ito naman yung binigay ni Amo na sausage. Yan, masarap to mga kabayan. Tapos ito, cheap yung makuli. Ito yung natira ko nung nakaraan. Tapos yung binili ko kanina, hindi ko muna binuksan. Kasi marami pa pala itong natira nung nakaraan, Sabado. Itong rice wine. Ano lang yan. Mababa lang alcohol niyan mga kabayan. 6% lang. Cheap yung makuli. Habang nanonood ng pelikula. Makuli, rice wine. Bagong pelikula mga kabayan. The Odyssey. Ganda niyan. Inaabangan ko yung Korean movie na yung Hope. Wala pang lumalabas nung A15 pa yung pinalabas. At minsan na hindi talaga natin maiiwasan na tawagin ang mga OFW na madamot. Ang mga nagsasabi niyan, yung mga nasa Pilipinas na nagsasabi na madamot, makitid ang utak ng mga yan. Hindi marunong umintindi. Subukan nyo na kayo ang pumunta dito sa ibang bansa. Malayo kayong nagtatrabaho, malayo kayo sa pamilya nyo.
Kada sweldo, talagang iingatan namin yan. Kasi mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Mahirap malayo sa pamilya. Kaya kahit sabihin natin na malaki ang sweldo, halimbawa dito sa South Korea, ay pinaghirapan namin yan. Nagtitiis kami, malungkot, mahirap yung iba. Yung iba dito, mahirap ang trabaho, nagtitiis sila para makaipon para sa pamilya nila. Tapos, yung iba kasi, kahit naman walang kwentang bagay, halimbawa, may kakilala nga ako binata, nangungutang, nangungutang ng pera, pero ito ay kilala ko naman talaga na hindi naman talaga ito nagbabayad. Kilala ko na rin to Nangungutang, kesyo, panghanda daw sa birthday. Binata ka, mangungutang ka ng panghanda mo sa birthday. Di ba? Kasi pag, halimbawa, pinahiram ko siya, kinonsinti mo yung ganung bagay, wala na. Aasa na lang yon at hindi na magpupursigi sa buhay. Ganyan yung maraming ganyan dito, lalong-lalo na yung mga nung nasa Pinas pa lang ako, marami na akong nakikita ganyan, kalimitan, ang kamag-anak nasa US, umaasa lang ng padala sa mga kamag-anak nila na nasa US kasi malaki na din man ang sweldo ron. Yung iba citizen na, umaasa na lang sila sa padala ng kamag-anak nila galing US, ang ginagawa, hindi na nagtatrabaho. Ang ibig sabihin lang noon, kinukonsinti nyo yung ganung bagay. Kumbaga, ako, yung kakilala ko, nangungutang sa akin ng panghanda sa birthday, hindi ko siya pinautang kasi kapag pinautang ko siya, pangungonsinti ang tawag doon mga kabayan. Kinukonsinti mo yon. Dapat yung mga ganun, dapat tinuturuan ng leksyon. Yung hindi pagpapautang sa kanya dahil lang sa paghanda sa birthday, yung ginawa ko na yon ay tinuturuan ko lang siya ng leksyon na magsikap ka sa buhay. Kaya kayong mga nasa Pilipinas na may mga kamag-anak sa abroad, kesyo sa Saudi man yan, sa South Korea o sa Europe, sa Amerika, tatandaan ninyo na kaya kami nandito sa ibang bansa dahil sa pangarap namin sa pamilya namin para mabago kahit konti yung sitwasyon ng buhay. Diba? Hindi kami madamot. Pinapangalagaan lang namin yung kinikita namin dito sa ibang bansa. Kasi mahirap malayo sa pamilya. Kaya kami nandito sa ibang bansa para matupad yung mga pangarap namin para sa pamilya namin. Pwede naman tumulong, wala nang problema. Kahit ako, tumutulong talaga ako Lalo-lalo pag yung sa, di ba, may sakit, ganyan. Pero okay lang naman, wala namang problema doon. Pwede naman tayong tumulong, hindi naman sa pagdadamot, kailangan naman talaga. Pero tayong mga nandito sa ibang bansa, wag naman nating lalahatin. Kumbaga, magbigay lang tayo ng ambag. Kasi hindi lang naman tayo ang kamag-anak nung nasa sitwasyon na nangangailangan ng tulong. Wag nating lalahatin kasi pangit naman yung gano'n. Pagka gano'n ang ginawa natin, ang mangyayari nito, wala kang maiipon halos, uuwi kang luhaan sa Pilipinas. Ngayon, yung mga natulungan mo, halimbawa nagbigay ka ng malaking tulong, maaaring kung ikaw naman ang hihingi ng tulong, hindi natin alam kung magbibigyan ka rin nila ng tulong. Kaya tayong mga nandito sa ibang bansa, tayong mga OFW, kayong kapwa ko OFW, kahit saang mga bansa yan, maging matalino kayo pagdating sa pera. Tagay-tagay na tayo habang naghihintay tayo ng Lotto Draw dito sa South Korea. Malay natin makatsamba tayo, di ba? Walang masama kung kasi kapag tumataya, may pag-asang tumama. Ang Bicol Express na patsamba. Binili kong kaskas at titingnan rin natin kung anong lumabas sa 645 Lotto Draw dito sa South Korea. Nakaskas ko na ito mga kabayan. At ito yung una. Ang halaga nito mga kabayan ay kita nyo doon 1,000 won. Ayan. At para manalo dito ay yung lucky number na ito. Itong nandito. Itong lucky number 3. Ayan. Ito yun. Tapos pag may nakapareho siya, tatama ka. Ayun, may nakapareho mga kabayan ito. 3. Kaya tumama ako ng 1,000 won yung tinamaan ko dito. Nabawi ko yung itinaya ko dito sa kaskas na ito. Ayun. Tapos itong isa,
Ito, nanalo rin din ako dito mga kabayan. Sa kaskas na ito. Para manalo naman dito sa isa na to, kailangan magkapareho sa picture. Makikita nyo to. Ayan o. Yan. Magkapareho siya. Kaya tumama ako dyan ng, ayan o, 2,000 won. Nabawi ko rin yung itinaya ako dito. Kabawi. Tapos dito naman sa isa, ito, talo ko dito. Wala talagang naging kapareho. Makikita nyo naman yung mga picture. Wala siyang magkapareho. Malaki-laki din siya ng tatamaan dito. Kung magkapareho lahat yung mga nandiyan sa picture na yan. Billion won din ang tatamaan dito. Malaking pera din. Ayun, tignan na natin yung loto natin. Ito na yung loto natin. Tapos, kuhanin natin pang-scan ng QR code. Scanin na natin. Tingnan natin kung makakailan ulit tayo. Okay, baliktad. Scan. Open link. Uy! Ay, nakadalawa lang mga kabayan. Yung may mga kulay na yan, yan yung nakuhang number. Yan sa combination number 4, naka 15 saka 31. Wala. Ulats. Hindi nakatatlo. Tapos sunod, 10 combination to ng number. Tingnan na natin. Bukya tayo mga kabayan. Ayan, yung combination number 2 ay nakadalawa lang, 1 saka 43.